anomalyang pagkasunog ng DPWH office mga kadonatics ay nako, ibinulgar ng isang IT expert. Ay talagang sinadya mga kadonatics according sa kanya. Galingan nyo naman magtago ng ebidensya. Eto, basahin mo muna natin mga kadonatics before natin panoorin yung press conference ni Dizon just an hour ago mga kadonatics. Tara. Kita nyo ba mga kadonatics ang sabi dito? PC is too smart to explode. As an ITS certified technician, meron po built-in protection, auto shutdown, designed to cut power before something na mayroong mangyayari sa PC or computer. Basic po yan. Galingan nyo naman yung panluloko nyo. Pagsabog ng computer, itinuturong dahilan ng pagkasunog ng DPWH buildings. Pahayag ni Secretary Vince Dizon. Anong sabi ng mga kababayan nating mga donatics? Eto, may naglaro ng Counter-Strike daw. Then may nagtanim ng bomb has been planted. Katuwa. Alright, okay, ano pa? Kaya pala sumabog mga kadonatics, may naglaro ng Counter-Strike. Baka hindi na kinaya ng computer yung corruption na nakasave sa data. It makes sense. Baka nga mga kadonatics, no? Hindi nakayanan ng administrasyon, computer pa. Baka hindi nakaabot sa 1 terabyte. Okay lang yan kahit kaharap-harapan naman na tayong niloloko ng gobyerno, ng bangag na team. Dito lang naman tayo nagrereklamo sa Facebook, dito lang tayo nagmamatapang, iilan lang ang taong bayan na sumusugod sa gobyerno. Mas marami tayong keyboard warrior, keyboard warrior sa FB. Kaya kahit nangangawa tayo dito, wala silang pake. Kaya talaga mga kadonatics, ang daming mga keyboard warrior. Meron man na matatapang talaga na nagjo-join ng rally, pero hanggang doon na lang talaga mga kadonatics, rally, peace rally. Kaya sabi ko, wala nang magagawa yung peace rally, yung keyboard warrior natin, pagiging keyboard warrior. Kasi hindi nga sila nahihiyan na nagnakaw ng bilyon-bilyon, trilyones mga kadonatics. Eto pa, magbasa lang ng mensahe. Nako, wala na yan. Yung kapal ng mukha nila, mas makapal pa sa fiberglass mga kadonatics. Case closed na. Sunog naman ang mga evidences, sir. Okay. Boss, kinabitan daw nila ng worth 300k na GPU yung mga PC nila na Celeron na processor. Ay, naalala ko na naman tong Celeron processor mga kadonatics na ibinigay sa DepEd teachers na nagkakahalagang 60,000 pesos. Celeron mga kadonatics, ganyan katindi. i5 nga ngayon na processor mga kadonatics, hindi pa masyadong maganda. i7 nga sa akin mga kadonatics, hindi pa nga masyadong maganda. Celeron. Ay nako, tapos nasa 100 gig lang ang memory. Ganyan sila. Alright, what else? Sumabog ang computer sa daming nakalistang buhay. Tama. Parang never pa ako nakita or nakarinig na sumabog na PC sa office. Sa office nga namin, yung server walang patayan 24/7. Talagang mga kadonatics, meron talagang anomalyang nangyayari. Wala. In my 16 years in this world, wala pa akong nakitang PC na sumabog mga kadonatics. Bakit biglaan? Tatandaan nyo kahapon mga kadonatics, sinabi nila na i-live stream na yung ICI, yung Investigation or Commission on Infrastructure. Nako, tapos biglang nasunog yung DPWH. Bakit kaya mga kadonatics? Nung sinabi nila i-live stream, biglang nasunog yung DPWH. May connection kaya mga kadonatics? Sa tingin nyo? Pag i-live stream kasi, dapat may mga ebidensya na galing sa DPWH. Ngayon, kung nasunog, wala na. Saan sila mag-gather ng ebidensya? At ang sabi pa ni Vince Dizon, hindi daw nasunog yung mga ebidensya sa flood control. Maniniwala ba kayo mga kadonatics?
Kung meron siguro dyan, baka tampered na yan, na doktor na. Ano pa tayo maniniwala sa gobyernong ito? Kung ganito ang nangyayari mga kadonatics, bakit nyo i-close ang investigation tapos sabihin nyo sa amin na tiwala lang sa investigation? Walang tiwala ang mga tao sa gobyerno sa investigation pa na close? Tama talaga yung sinabi ng ating kapatid. Kaya wala talaga. Walang pag-asa mga kadonatics. Ginagawa nyong bobo ang mga tao. Hindi sumasabog PC dahil low voltage yan. Sinadya yan para wala ng ebidensya. Ay, nako, pwedeng mag-short circuit na lang. Pwedeng sumabog ang computer. That is so rare, mga kadonatics. Kaya, itong si Vince Dizon, naniwala din kaagad, mga kadonatics. Or siya yung may kapakanan. Let's watch the video, mga kadonatics. Ang inhain daw ng taong bayan sa pagkasunog ng DPWH ay ganun din yung hinain niya. Tara, panoorin natin, mga kadonatics. Ay, nako, tayo na lang talaga niloloko dito. Yung nangyari kahapon, no? Nasunog, no? Kahit ako, kung ano yung initial reaction ng mga kababayan natin, yun din ang reaction ko. In fact, tumawag ako kagad kay Yusek Ato, tumawag ako kagad kay Yusek Lara to find out ano nangyari, ano ang nasunog. And in the course of the day, unang-una, no, I think the fire was put under control after 2 hours? No, 30 minutes. So less than an hour na control na yung fire. Mamaya, uulitin na lang namin yung initial report na. Paano pa tayo maniniwala, mga kadonatics? Ha? Ninakaw nga yung pera ng taong bayan, tapos maniniwala pa tayo sa mga ganito. Wala na. Ubos na yung trust ng taong bayan. Ngayon, ang gusto lang talaga ng taong bayan namin is mapanagot yung mga nagnakaw. Wala na. Wala nang trust, mga kadonatics. Trust me. Ang Bureau of Fire and Protection na ginabas, I think, kagabi. Pero pinaka-importante sa akin, Gage, is yung rason. No? Kasi kahit ako, kagaya ng mga kababayan namin, kaming lahat dito, no? Lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, si Yusek Ato especially, no? Dahil siya ang siya ang Yusek natin for operations sa Luzon. No? At siya ang co-lead ng ating investigation dito kasama ni Yusek Rafi Turgano. Lagi kaming suspitsyoso. Natural sa amin yun. Lalo na kay General Bisnar. Na sa kanyang experience bilang police at part ng CIDG. At yun kagad ang tinanong ko sa kanya, sinadya ba to? At ano ang mga dokumentong nandun na pwedeng naging motibo kung sinadya man ito? No? So, we are here today to give you facts. Okay? We will give you facts that we have now. Hindi ako pupunta sa fake news o sa kung ano-ano. Hindi ako ganon. Kilala niyo ako, hindi ako ganon. Gagi akong base sa facts. No? Pero, yun ay initial facts pa lamang. Dahil, ongoing pa ang pag-iimbestiga ni General Bisnar. Talagang imbestigahan nyo yan kasi wala nang naniniwala sa inyo. No? And until matapos yung investigasyon na yon, kung ano nangyari talaga kahapon, at ano ang nawala, ano ang nasunog, tuloy-tuloy tayo dyan. But we can give you the initial facts that we have today. And the initial facts are, number one, the Bureau of Research Standards building in Quezon City suffered a fire yesterday. No? Pero awa ng Diyos, hindi naman yung buong building ang nasunog. Naagapan to, mabilis rumisponde ang ating Bureau of Fire. Nagpapasalamat tayo sa Bureau of Fire at sa LGU ng Quezon City. No, kay Mayor Joy, nagpadala kagad ng mabilis na response. No, napatay yung sunog in less than an hour. No, I think within 30 minutes. Napatay yung sunog. No, about an hour. No, a little less than an hour. Okay. Ang Bureau of Research Standards, alam nyo nga, ito ang... Grabe ang damage. Oh! Look at that! Pagsasabog yung... Nandyan ako, mga kadonatics.
ang dami kasi mga employee, di ba? Tapos, kung sasabog yan mga kadonatics, ang dali lang yan i-extinguish. For sure, may mga extinguisher yan sila. Pero bakit hinayaan mga kadonatics, sa dami ng tao doon, bakit hinayaan na ay talagang lumaki yung sunog? Ano? Division ng DPWH na nag-aaral. No, siya ang nagpo-provide ng mga studies para sa iba't ibang mga proyekto. Hindi siya parte ng implementasyon ng proyekto. Yes! Yung pinaka-controversial, pinaka-corrupt na ahensya ngayon ng gobyerno, ang DPWH, sa kanila pa nangyari. Ano yan? Ha? Ano yan? Yan na lang mga kadonatics. Yan yung facts talaga. Kayo pa ang nasunugan. No, mamaya papasalitain ko ng konti si OIC Yusek Lara para to give you some background, no, about that. And also, I want Yusek Lara to also run down the documents that were there because we want to be transparent with the public. Ano ba yung mga naapektuhang mga dokumento? For sure, may mga storage yan, may mga CCTV yan. Pakita nyo yung CCTV kung ano talagang nangyari sa computer. Yan talaga ang gusto naming mangyayari ngayon. Di ba? For sure mga kadonatics, may storage yan na ang storage kasi hindi yan sa CCTV, may computer room talaga para sa ganyan. Kaya kung hindi yun nasunog or baka sinunog din, ay wala talaga tayong magagawa mga kadonatics, pero dapat CCTV. No? At yun nga, yung initial naming pag-check, walang dokumento related sa ongoing investigations. Paano kayo maniniwala? Yun din ang pinaabot ko sa ICI kahapon. No? Because obviously everybody is concerned. No? Now, yan yung Paano tayo maniniwala mga kadonatics na wala talagang nasunog? Ha? Nagawa nilang magnakaw ng bilyones. Magtampered lang ng papeles, ng documents, hindi nila makaya. Sisiw lang yan sa kanila. Wala. Halang na yung kaluluwa nila. Pwede, satanas na talaga yan sila mga kadonatics, comparable. Kasi, pwede na yan magpatay ng tao para lang makapagnakaw. Ganitong mga gawain, sisiw na lang yan sa kanila. Kaya, no. question sa BRS. No, ayan, nakikita nyo ngayon. Pero gusto ko ding i-clarify. Again, facts. No? Merong pagkakamali. Yung isang assistant secretary na nagsalita sa Senado kahapon. Si Assistant Secretary Melody Villar. No? She is a new Assistant Secretary. We brought her in. She made a mistake by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building. That is not true. In fact, I will show you pictures, and those are pictures this morning of the Region 4B building in Quezon City. The Region 4B building is safe and sound, but it is, I think, a couple of 100 meters away from the BRS building. But it was not affected by the fire, as you can clearly see from the video taken this morning, and you can go there if you want. No? So, nagkamali si ASEC Melody. She has apologized for that mistake and for the confusion. But I wanted to put that on record as fact. No? Fact, yeah, that we know. Okay? So those are the two facts na natin ngayon. And the third fact is, initially, the BFP has given its initial result of its investigation saying that there was an electrical failure in one of the ceilings in the, I'm not sure what floor, third floor. No, they announced that yesterday. So,
This also corrects the initial information na may computer na sumabog and all of that. So according to the BFP, Oh! nanggaling sa kisame yung short nung electrical wires. No? Yun ang initial resulta ng kanilang investigation. So, binago na nila yung statement nila mga kadonatics. Kahapon lang sinabi nila na sumabog yung computer. Ngayon, napagtanto siguro nila na, nako, napaka-lame excuse yan. Kasi rare lang talaga yung mga ganyan, mga pangyayari. At sa DPWH pa, gawin natin ganito. Mas kapanipaniwala. Nako! Ay, nako, kami ba yung ginagago nyo? Ha? Matagal na kayong gago. Ay, nako mga kadonatics, kawawang Pilipinas. Again, I'm just quoting the Bureau of Fire Protection. So again, it's very important to know the facts that we have now. Okay? So now, if you allow me, I will pass it on to OIC Undersecretary Lara Esquivel to give you just a rundown, maybe just to give you an idea of what the BRS does, kasi under sa kanya yun. And Bakit kaya nakapaglabas sila ng statement na sumabog yung computer? It means, yun talaga yung nangyari mga kadonatics siguro. Or, ewan ko talaga. Ay, nako, walang concrete na statement sila. Ngayon, mas lalong nanghihinala yung taong bayan. what are the documents that are there that have been affected by the fire? And she will also tell you that all those documents have backup scanned copies. No? So, Let's see. Okay, let's see mga kadonatics kung ano yung hinaing ng ating mga kadonatics sa comment section. Mabasa kaya nyo. Ito. Ganyan talaga ang isang departamento. Pag may anomalya, sinusunog hanggat kayang masunog. Oh no. That's very true. Sabotahe yan. Kaya nawalan ng tiwala ang mga tao sa gobyerno dahil sa kapalpakan nyo at pangungurakot. Wala bang CCTV sa bawat sulok o opisina at wala bang tao doon sa floor na nagumpisa sa sunog? Dapat from entrances at exit at bawat sulok may CCTVs. Tama nga naman. Mabubunyag din yan sa darating ng panahon. Walang lihim ang palaging nakatago. God will make a way. Tama. Yes. Ang naapektuhan ay documents showing their over the top na kwenta para ma-implement yung mga projects, big budgeted cost projects, ika nga. Tangina, sa hinahaba-haba ng panahon na hindi nasusunog ang DPWH, ngayon pang nangyari ang sunog, talagang kaduda-duda ang mga pangyayaring nangyayari. Ano na yung mangyayari sa Pilipinas? Ay, nako, may nag-comment pa na loyalist. So, pasalamat kay BBM. Ngayon lang nalantad ang mga anomalya mula sa nagdaang administrasyon. Bago pa si... Mga bugok talaga ang anomalya 2022 budget to 2025. Ito mga loyalist talaga mga kadonatics. Ha? Ewan ko anong meron sa utak nila. Blind talaga na mga followers. Ang budget is from 2022 to 2025, yung pinaka-corrupt. Doon nangyari yung mga anomalya. Pero ngayon, pilit nila binabalik sa mga Duterte na wala namang napatunayan. Ay, nako, sarap talaga chinelasin. So, yeah. Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Kasi wala nang naniniwala sa gobyernong ito. Tapos may mga excuse pa na mga ganito. Nakaka-speechless ang mga nangyayari sa bansa. Comment down below mga kadonatics, basahin natin yan lahat. And please don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi. God bless you mga kadonatics. Bye-bye.